Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos formal na kinasuhan si Alice Go at ang paglayas ni VP Sara sa kabinete ng Pangulo, abay heto, matindi ang binunyag ng PAOK. Sinagot ng PAOK ang mga pambabatikos na bakit ngayon lang sila umaaksyon samantalang 2016 pa ang Pogo na para bang gustong sirain ang ligasiya ni Duterte. Ayon mismo sa PAOK, mula 2016 hanggang 2022, wala silang aksyon dahil mismong utos ito ni Duterte na wag silang mag-operate. Ibig sabihin, walang raid na gagawin sa mga Pogo kahit pa kaliwat kanan ang mga sumbong na may illegal activities sa Pogo. Have to ask the administration of the former president. I was not part of the previous administration's regulatory and enforcement authority. I was a mere analyst during that time. All that we did was draft threat assessments during that time, and we were non-operational. By we, I'm referring to PAOK. So PAOK only became operational again in 2022 in the current administration. In fact, we were reconstituted February 1 of 2023, and the executive secretary, sitting as our chairman, gave us a marching order, go out and neutralize these scam farms. So I thank the current leadership for allowing us to go out there. Otherwise, patuloy pa po itong mamamayagpag kung we were not let loose, so to speak. Siguro magandang tanong was, why were the Pogos allowed to act as they did in the years past? The problem was exacerbated when the previous administration allowed yung visa upon arrival. Maraming lumabas sa problema doon. Pastillas, ito ba, yung Pogo, So, namayagpag sila talaga 2019. Bumuhos naman ng matinding komento ang ating mga kababayan patungkol dito. Protector talaga itong si Duterte. Pinilay ang PAOK para wag mag-operate at hayaan ang mga sindikatong Pogo. Maraming salamat PBBM. Muli mong binuhay ang PAOK para puksain ang sindikato. Gising mga Duterte supporter. Yung poon nyo, literal na protector ng Pogo. Tapos gusto nyo pang gawing Pangulo si Sara na puro no comment sa Pogo? Ayon naman sa isang political blogger na si Sir Tapuan, puro paninira at paninisi sa Pangulong Marcos. Samantalang mismong si Duterte ang punot dulo ng kaguluhang ito dahil sa kanyang Pogo legacy. Pero ano ginawa ni Duterte? Non-operational ang PAOK. Binaliwala niya yung opisina sa ilalim ng kanyang opisina na dapat lumalaban sa mga organized crime activities dito sa bansa. Kaya maglilipa na talaga, partikular yung mga gawain na ito ng Pogo. Hindi nyo ba nakikita yan, mga supporter ni Duterte? Tapos kung hamakin nyo ang kasalukuyang gobyerno, lalong-lalo na sa issue ng Pogo, parang kasalanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang linaw-linaw dito, tauhan mismo ito ng PAOK. They were let loose ngayong administrasyon na ito. Kumbaga sa aso, pinakawalan na para mag-amoy-amoy na ng mga criminal activities na hindi ginawa ng Duterte administration. Kaya kahit anong gawin ninyo, mga tagapagtanggol ni Rodrigo Duterte, hindi maikakaila na talagang enabler ng Pogo itong si Duterte. Buwelta naman ng mga Duterte, higit na maraming natulungan ang Pogo. Malaking kawalan din pagtuluyang ipapasara ang mga Pogo at lalong malaking kawalan ng mga Marcos ang pag-alis ni Sara Duterte sa administrasyon. Yung pagbibitiw ni Inday Sara Duterte bilang miyembro ng kabinete ay isang malaking kawalan sa administrasyon Marcos. Kapag si VP Inday Sara ay isa sa ilan lamang ng mga kabineting members na performing, nakapanghinayang sapagkat napakarami ang kanyang mga isinagawang programa upang ma-improve ang kalidad ng ating edukasyon. Lahat ng mga problema ay talagang binigay niya ng pansin. Isang malaking kawalan sa Administrasyong Marcos ang pagkawala at pagbibitiw sa tungkulin bilang Secretary of Education, Vice Chair ng NTF-ELCAC ni PC ay Sara Duterte. Si Sara ba ay titira na talaga ng todo kay Marcos? Ngayon, kung titira na ng todo yan si Sara kay Marcos, paghandaan ni Marcos yan. Sa isang banda rin, si Sara naman, yung ginawa niyang pag-resign, mayroon din yung konsekwensya sa kanya at sa kampo ng Duterte.
Ano yon? Ang consequences niyan, Vice President pa rin naman siya eh. Nag-resign lang siya sa DepEd. Ibig sabihin, kailangan niya ng pondo. Parang katulad yan kay Leni Robredo. Parang katulad yan kay Leni Robredo. Si Leni Robredo, Vice President siya. Ngayon, sinong nag-a-approve ng budget? Kongreso. Kongreso. Sinong nagpe-prepare ng budget? DBM. Department of Budget and Management. Tapos yung prepare na budget ng DBM, isasabit sa Kongreso para aprubahan ng Kongreso. Pagka-aprobahan ng Kongreso, ipirmahan ng Presidente. So tatlong layers yan. Kaya si Leni Robredo noon, hindi siya nag-aambisyon, bigyan siya ng malaking pondo. Ang binigay na pondo kay Leni Robredo nung panahon ni Duterte, pag-prepare pa lang ng DBM, Department of Budget and Management, 500 million kada taon. Ngayon, si Sara Duterte. Si Sara Duterte, nang wala pang away ang Duterte at Marcos, ang laki ng budget ni Sara. Bakit malaki yung budget ni Sara? May budget yung Office of the Vice President, may budget pa yung DepEd. At bawat opisina na yan, Office of the Vice President at saka Office ng DepEd, pareho pa may confidential funds. Ang confidential funds ng DepEd noon, 150 million. Ang confidential funds ng Vice President, 500 million. Yung unang taon ni Sara. At ang budget ni Sara bilang Vice President, almost 2 billion. Ngayon, tinapyas yung confidential funds ni Sara. Tinanggal yung 500 million ng OBP. At sa DepEd, 150 million. Pero, ang budget pa rin ng Office of the Vice President, 2 billion. Malaki pa rin yun. Malaki pa rin. Kasi nandiyan pa rin naman siya sa administrasyon ni Marcos. Ngayon, umalis na siya sa administrasyon ni Marcos. Baka ang gawin ngayon ng DBM, ang isubmit na lang na budget ni Sara, 700 million or 600 million. Or baka 800 million. Ka 800 million lang. Ay kapush yun kay Sara. Pero yan ang consequence ng pagkalas niya sa administrasyon ni Marcos. Lalo na kapag tinitira niya na si Marcos, ay baka ang ibigay sa kanya 600 million to 700 million. Kaya actually sa SONA, kasi magsusona si Marcos sa July. Yung last Monday ng July, SONA niya yan eh. Pagkasona niya, agad ang Kongreso, pag-uusapan na niyan yung budget sa 2025. Malalaman natin dyan. Malalaman natin ilang kaya ang budget na ibibigay kay Sara. Kapag nakita nating binawasan na yung budget niya, hindi na 2 billion, yan na. Yan na yung consequence ng ng pag-alis niya sa administrasyon ni Marcos. Pangalawa, mas bibwelo na ngayon ang mga tirada rin. Kung titira si Sara kay Marcos, bibwelo na rin ang tirada ngayon ang mga tao ni Marcos. Kasi ang usapin na dito, sabi nga, di ba, napabalita nung isang araw, ito kasing pag-alis ni Sara sa administrasyon ni Marcos, paghahanda na talaga ito sa 2028. Talagang ang galaw ni Sara, ihahanda niya na yung kanyang kampo para sa bunya sa 2028. Ngayong 2025 na elections, iikot si Sara, kaya ang mangunguna doon sa mga kandidato ng grupo nila. Yung Duterte kasi magtatayo ng sariling lineup ng senador yan eh. Magre-re-election si Bato, magre-re-election si Bongo, magre-re-election si Tolentino, si Amy Marcos in one kung saan sasama. Pero ang malinaw dito, wala nang alyansang mangyayari ng kampo ni Sara at ni Marcos. Kaya ibig sabihin, yung line-up ni Marcos ng senador, may sariling line-up si Marcos ng senador, may sariling line-up si Sara. Si Sara ang magsasalita sa mga rally ng kampo niya, si Marcos naman at si Romualdez ang magsasalita sa rally ng kampo nila. So labanan na talaga ito. So, pagdating niyan, sisikapin ng Marcos na makontrol nila ang Kongreso, ang Senado, gagawin nila ang lahat niyan. Ganon din ang kampo ni Duterte. Sisikapin nila na makapanalo sila ng mga senador para pag tumakbo si Sarang presidente sa 2028, ay marami siyang kakamping mga politiko. Kaya importante itong eleksyon sa May 2025 bilang paghahanda sa eleksyon sa 2028. Posisyon na ito para sa 2028 eh. Na malaki-laki. Pero ngayon na hindi na siya kasama sa gabinete ni Marcos, babawasan na siya ng budget. Ngayon, kaya ba ni Sara yon? Kaya ba ni Sara yon? Yan yung implication niyan. Mapera sila Sara, maraming pera yan, mga Duterte, siyempre. Kaya lang, ang tanong, gagalawin na ba nila ang pera nila? Kasi alam nyo yung mga nangurakot sa pera ng bayan, ayaw nilang galawin yung pera nila eh. Gusto nila kumuha pa ng panibagong pera na naman. Kaya nga tingnan nyo si Bongo. Tingnan nyo si Bongo. Sila Bato. Maraming ninakaw na yan nung panahon ni Duterte. Pero mag-i-election sa 2025, ayaw nila Bongo, nila Bato, nila Tolentino, yung mga ninakaw nila nung panahong si Duterte ang presidente, ayaw nilang galawin yan. Gusto nila i-preserve na yan. Ang gusto nila, madagdagan pa yan. So anong gagastusin nila sa election sa 2025? Gusto nilang humingi ngayon ng budget. Para yung makukuha nilang budget ngayon, yan yung gagamitin nila sa 2025. So kay Sara, ganun din yan. Wala na sila sa administrasyon. Sila Sara, wala sa poder. Bagamat meron silang yung mga ginagawa nilang mga rally-rally na yan, yung ginagawa sa kayang kandidatong mga senador na yan, gagasto sila dyan. Yan yung disadvantage ng kampo ni Sara. Siya na ang magpupundo sa eleksyon. Totoo din yan.
ang China makikialam sa eleksyon nito sa 2025. Malamang pupunduhan talaga niya ng kampo rin nila Sara. Sa susunod na mga araw, iigting o titindi ang tensyon ng kampo ng Marcos at Duterte. Magiging mainitan yan. Ngayon, handa ba si Marcos dyan? Handa rin ba sila Sara niyan? At ito halimbawang pag lumabas yung arrest warrant ni Duterte, wala nang consideration si Marcos niyan. Ibig sabihin, bakit niya pa maaalangan na ipa-aresto si Duterte? Hindi niya naman nakaalyado si Sara. Isa pa yung implication. Handa ba si Sara dyan? Ngayon kasi kahit paano, nag-aalangan si Marcos kasi naano siya kay Sara kasi kasama niya sa gabinete at kasama niyang tumakbo nung eleksyon ng 2022. Pero dahil nagsabi na si Sarang wala na yung unity team na yan at kumalas na rin si Sara sa administrasyon ni Marcos, kapag lumabas yung arrest warrant ng ICC, wala nang paninimbangan si Marcos. Libre na siyang magdesisyon dyan. Ngayon,